2 buwan pa nga bago magumpisa ang regular season, mas nakafocus nga ngayon ang mga players sa paglalaro sa kani-kanilang mga bansa. Pero kahit man wala pang laban ng liga, may ilang malalaking balita na nga ang inilalabas ngayon na siguradong ikaka-excite ng mga fans, kagaya ng inanunsyo na 2 game o first 2 games sa opening night na mangyayari sa October 22. Golden State Warriors kontra sa Los Angeles Lakers at ang magiging laro ng defending champions na OKC Thunder at Houston Rockets. Dito nga gaganapin ang ring night ng OKC Thunder kung saan makukuha dito ng lahat ng mga players ang kanilang championship ring. At kasabay ng paglabas ng balitang ito, maraming nag-react at nagsabi malinaw na parang sinampal ng liga ng katotohanan si Kevin Durant sa harap-harapan pagpapakita nila sa kanya ng kauna-unahang championship ring ng Thunder na hindi nito nakuha noong naglalaro pa siya sa kanyang dating kupunan. In other words, mukha nga pinoprovoke ng NBA si Durant na mapikon, gayong isa itong malaking patunay na hindi niya kayang makakuha ng titulo sa OKC Thunder. Samantala, nilinaw ni Luka Doncic na ang goal ng Los Angeles Lakers next season championship matapos siyang pumirma ng kanyang bagong kontrata, kaya dagdag motivation ito sa halos lahat ng mga players. Sa katunayan, kahit man hindi nagkakasama sa iisang practice ang bagong lineup, may ilang mga malalaro rin naman silang araw-araw nag-iinsayo sa pasilidad, kagaya ng 3 defensive player na sina Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at maging si Marcus Smart na namataang nagpa-practice na magkakasama sa pasilidad. Alam naman nga ninyo na isa sa mga tinututukang pansin ng kanilang front office ngayong off-season ay ang pagpapa-improve ng depensa, at ang nasabing 3 player ang siyang tutulong kina Luka at Lebron sa depensa, rebounding at higit sa lahat sa mga hustle plays na siyang dapat katakutan at paghandaan ng kalaban, dahil once na mag-click ang 3 ito, dyan na nga magsisimulang maging unstoppable ang Los Angeles Lakers. Sa kabilang banda naman, dito naman tayo sa naging laro ng Gilas Pilipinas at syempre ang Iraq. Nakuha na nga nila opisyal ang last spot ng Gilas, ang qualifiers para makatapat naman ang home team na Saudi Arabia. Sa naging laro ngayon, gaya ng first 2 games, malamya talaga ang simula ng Gilas. Nakabalik lamang sila matapos mag-step up si Dwight Ramos at gumamit ng small ball rotation si Coach Tim Cone. Well, nakagawa sila ng paraan para mag-close out ang panalo, pero hindi basta-basta ang panalo dahil lumaban ng Iraq. At ngayon, kung pagbabasihan natin ang magiging laban ng Saudi Arabia, liyamado sa papel ang Gilas. Malaki ang chance ang makuha nila ang panalong ito. Ang problema, kung manalo sa qualifiers, next game kontra sa Australia. Alam naman nga ninyo ang nangyari sa huling 2 laban ng ito. Isang rambulan, mas mahihirapan sila dahil mas liyamado at halos lahat ang advantage na maisip ninyo nasa Australia na. Anong masasabi nyo dito mga idol?